Hello everyone! Welcome back to my channel. Today ay ipapakita ko naman sa inyo kung paano ba gumawa ng aloo kebab o potato with chicken kebab. Actually, ang patatas ay napaka-common na pang-ulam nila dito sa Pakistan. And actually, dito ko lang din nalaman na napakarami palang pwedeng gawing luto sa patatas o alo ang tawag nila. At isa na nga dito ay ang aloo kebab o potato kebab o burger na pwede mong iulam kahit sa kanin, parata or chapati. At pwede ring hindi na, kundi pwede mong kainin na lamang na parang burger o pwede mo rin siyang ipalaman sa tinapay. Depende kung paano mo siya kakainin. Pero sinisigurado ko sa inyo na magugustuhan nyo rin ito. Kahit na ito ay isa sa mga pagkain nila. Nasa sa iyo na lamang kung paano mo siya gagawin. Kasi nga kadalasan yung kanilang paggawa ay maanghang. Pero dahil nga tayo ay mga Pinay, syempre less yung ating anghang. Masarap din naman yung medyo maanghang ng kaunti. Huwag lamang yung sobrang anghang. Sa part ng pamilya ng asawa ko, hindi ko problema ang sobrang anghang na pagkain. Kasi unang-una, ang asawa ko ayaw niya ng maanghang. Tama lamang, para nga siyang Pilipino. Kasi nga, ayaw niya ng sobrang anghang o napakaraming spice o napakaraming kung ano-anong inihahalo sa pagkain. Panoorin niyo ang video ito hanggang sa huli para matutunan niyo. Kahit na kayo ay hindi Pakistani, at least malaman niyo na masarap pala ito at sinisigurado ko sa inyo na masarap at healthy pa. Pwede rin pangbaon ng mga bata at sinisigurado ko sa inyong magugustuhan din ng mga bata. Kasi nga may chicken din naman ito. Depende na nga lang talaga sa iyo kung paano mo siya titimplahin. Dahil nga napakamura ng patatas dito sa Karachi, 29 rupees per kilo only, naglaga ako ng 2 kilo. At ito ay aking binalatan. Yan. At pagkatapos ay atin itong ika-crush o dudurugin. Depende na sa iyo kung gusto mong kamay na lang gagamitin mo or gagamit ka ng machine. So ito na dinurog ko at kamay lang ang ginamit ko dyan. Hindi ko na na-videohan kung paano siya dinurog pero kamay nga ang ginamit ko. Pero kung gagamit kayo ng kamay, siguraduhin hinugasan yung mabuti ang inyong mga kamay. Kasi nga ayaw ko ng masyadong durog. Ngayon ilalagay natin ang chopped onion. Gumamit ako dito ng 3 medium sizes na onions. At ito nga, chinap ko siya. At para hindi masyadong kita. Depende na lang sa lais. Pero mas maganda yung mas medyo maliliit. At green chili o fresh green chili. Depende kung ilan ang kailangan nyo. Pero dito gumamit ako ng 4 na malalaking green chili at hindi masyadong maanghang na green chili. At gumamit din ako ng 1 teaspoon na garlic paste. Ngayon, ilalagay natin lahat. At naglagay din ako dito ng coriander leaves. Depende kung gaano karami ang gusto nyo. Ayan, pero gusto ko medyo marami kasi hindi mo rin naman yan malalasahan kung baga. At pangpaganda na rin ang kulay ng ating kebab o ng ating burger o potato burger. Ngayon, lalagyan na rin natin ng salt. Nasa sayo na kung gaano karaming salt ang gusto mo. Kung ayaw mo ng masyadong maalat, ay kontian mo lang. Lagay din ako ng 1 teaspoon na chili red flakes. Okay, pangpadagdag ng sarap, di ba? Hindi masyado dapat maanghang kasi ngayon ayaw ng asawa ko. At nilagyan ko din siya ng dried dhania or coriander leaves. Yan ay dry na nabibili na dito sa market. Nilagyan ko din ng 2 teaspoon na coriander seeds. Ito ay crush, okay? Hindi masyadong durog. Grinain ko siya pero hindi masyadong durog para medyo malasahan talaga natin. Dagdag na rin natin ang kalahating kilo ng boneless chicken. Ito ay nilaga ko na at hinimay. Gagamit ulit ako ng kamay para haluin, para mahalo ng mabuti, okay? Huwag nating kakalimutang maghugas ng kamay bago natin haluin ang anumang pagkain ating lulutuin. Ayaw kong gumamit ng gloves kasi nga para sa akin, mas healthy ang kamay kasi yung gloves medyo may chemical pa, di ba? Siguro plastic pero ayaw ko pa rin, hindi pa rin ako para sa akin, mas safe ang kamay as long as hinuhugasan mo ito. So, nilalagyan ko ng Norse sinigang sa sampalok original, okay? Para medyo maasim-asim. Pero kung wala, ang ginagamit ko ay lemon juice. Hindi advisable ang gumamit ng suka. Gumamit ng imli, yung tawag nila dito sa sampalok, yung walang balat na sampalok. Mayroon yun dito sa Pakistan at gagawin mo lamang siyang juice at yun ay pwede mong ilagay na pampaasim sa mga lutuin tulad nito. Dito sa bahay, mas gusto nila itong Norse sinigang sa sampalok. So ito na, nahalo ko na ng husay, ng mabuti yan. Titikman nyo kung tama ba sa panlasa ng lahat o papasaba sa panlasa ng lahat ang ating timpla, di ba? At ito nga, sa palagay ko, tamang-tama yung lasa. So ngayon, ayos na ang ating
gagawin natin, bibilugin. Kasi ilalagay ko siya sa freezer kasi nga i-preserve ko siya. Wait. Ito na nga, nabilog ko na. Depende na lang sa'yo kung gaano kalalaki ang gusto mo. Pero mas gusto ko yung katamtaman lamang nakakasya sa isang burger. O mas maliit pa doon. Kasi minsan, hindi naman laging sa burger ko ipinapalaman ang ganitong alu kebab o potato kebab. Minsan, pwede din kasi siyang iulam sa kanin o pwede din siyang ipito mo at iulam sa parata, sa chapati, at pwede din hindi na, pwedeng kakainin mo na lang siya. So ngayon, dahil nga gagawa ko ng isa pang layer, o kung ilan pang layer magagawa ko dito, gagamit ako ng butter paper para hindi magdikit-dikit. Hanggang sa mabilog ko ng lahat para mas madali ko siyang mailagay sa plastic. So ito na nga ang aking nagawa. Napakarami, diba? Abutin ito ng isang buwan sa amin. Ilalagay ko yan sa freezer. Ilalagay ko sa plastic at pagkatapos ay ilalagay ko sa freezer. Kung ilagay sa plastic ay ilalagyan ko siya ng breadcrumbs. Pero ito ay optional. Pwedeng wala ng breadcrumbs. Sa sayo na kung gusto mo may breadcrumbs o wala. Hindi naman kasing wala. Pero ito lahat nilagyan ko ng breadcrumbs para mas maganda yung tingnan at para hindi magdikit sa kawali. Pero actually, hindi rin siya magdidikit kahit na walang breadcrumbs. Gusto ko lang talaga. So, ito na lahat ang nagawa ko. Ayan. So, ilalagay ko siya sa plastic. Okay? Itong klase ng plastic ang ginagamit ko. Yung plastic na ginagamit nila sa gatas para mas safe. Kasi yung ibang plastic may amoy. For safety purposes, ay kailangan din natin i-consider kung anong klase ng plastic ang ating gagamitin para i-preserve ang ating food sa freezer. So, ito lahat ang aking nagawang alu kebab o potato chicken kebab. Ayan, ang dami. 2 kilo ng patatas ay nakagawa ko ng 60 pieces na alu kebab. Ngayon, nailagay ko na siya ng mabuti sa plastic. Atin naman ngayong ilalagay sa freezer. Ating i-keep ang ating alu kebab sa freezer ng up to months. Depende kung gaano mo siya katagal. Pero wag na nating masyadong patagalin. Siguro mga 1 month is okay. 1 to 2 months. Parang para sa akin, hindi na rin healthy kung sobrang tagal. Yan nga, ganyan lang kadali ang gumawa ng alu kebab o potato chicken kebab. At tulad ng sinabi ko, magugustuhan nyo rin ito. Ang dahilan kung bakit isinishare ko sa inyo ang mga ganitong lutuin ay para malaman nyo rin kung ano ba ang mga kinakain o mga niluluto ng mga Pakistani dito sa Pakistan. Remember, food is a part of our culture or the culture of each country. And that's all for today. Thank you so much for watching. And if you're new to my channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell. See you on my next video and have a great day. Bye for now.